Hello everyone, ay Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Kahit sa oras man minuto, so malaga na po yan para po sa atin. Na mapatid, ito po ating ginagawa ngayon na ating live streaming para po na maparating sa atin ang mensahe ng Diyos kung ano talaga ang dapat nating gawin. Kasi yan talaga ang hangad natin na sana po ay magkakamit tayo ng kaligtasan. Na Biblia mga kapatid patunay na yung makapasok lang sa kanilang langit, yung mga pangalan na kasulat sa Aklat ng Buhay. Ang Aklat ng Buhay mga kapatid, ito po ay hawak po ng ating Panginoon. Ito po ay mula pa kay Moises hanggang sa pagparito ng Panginoon at ng mga apostol. Ito po ay pinapangarap talaga tungkol sa aklat na ito na dapat natin malaman na sana mga kapatid ay tayo po ay makasulat sa aklat na yun, kasi pag hindi makasulat ating pangalan sa Aklat ng Buhay, ibubulid tayo sa dagdagatan na po eh. So yung mga kapatid atin ipangaral sa buong sanlibutan, kahit anong relihiyon natin, hindi man natin siguro dahil po sa relihiyon maligtas po tayo. Yung sa aral mga kapatid, ito po ang aral na ating ipinarating ngayon sa buong sanlibutan para po na tayong lahat makapaghanda po tayo. Kasi natin alam ang mga panahon na ating po sa sanlibutan, sapagkat ang Panginoon po nakakaalam kung hanggang kailan po buhay natin. Sapagkat bago tayo pinanganak, kapatid, ay nakasulat na po ang ating mga araw kung hanggang kailan po tayo, ayon po sa Psalms 139 verse 16. Bago tayo pinanganak, ay nakasulat na po ang ating mga panahon kung kailan mga kapatid tayo alis sa libutan. So kaya ang ating gagawin, paano tayo mga kapatid na makakaalam kung ang pangalan natin talaga ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Dahil po pag hindi makasulat, so mapahamak po tayo. Tandaan po natin, at pagdating ng 666, yung mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa Aklat ng Buhay, ay luluhod sila sa halimaw. So mga kapatid, huwag natin hayaan na pinatunayan po natin Kristiyano po tayo manampalataya, pero pagdating pala ng araw ng 666, tayo pala ay luluhod sa halimaw. Kasi ang luhod sa halimaw ng araw 666, yung mga pangalan hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay. Ayon sa sulat sa Biblia, mga kapatid, sa 5:13 in verse 8, ang pangalan na hindi makasulat sa Aklat ng Buhay, luluhod po sila sa halimaw na magpatik ng 666. So kaya mga kapatid, siguruhin po natin ngayon, habang nandito pa tayo sa limutan, hindi pa dumating ang 666, sana po ay makasulat na po ang pangalan natin sa Aklat ng Buhay, sapagkat pag hindi makasulat, pilitin man natin na iwasan ang 666. Kung natin alam kung darating tayo dyan, hindi man, ang mahalaga ngayon ay makasulat na po ang pangalan natin sa Aklat ng Buhay, sapagkat kung darating ang 666, ang Biblia na magpatunay sa Pahayag chapter 13 verse 8 na yung mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay, yun po ang luluhod sa halimaw sa araw ng 666, at mapatikan talaga sila sa noo at saka kanan kamay. So yan mga kapatid ang dapat siguruhin natin. Now, kapag na sulat na pampalan sa Aklat ng Buhay, so tayo po ang tunay na may pag-asa na makapasok po doon sa kanilang langit. Dahil po sa Pahayag chapter 21 in verse 27, na doon sa labas ang mga masama, ito mga marumi ang pamuhay, ito mga sinungaling, ito mga nagsamba sa Diyusan, doon po sa labas ng lungsod. Ito po mga kapatid, sa labas ng paraiso. Doon sa labas ng paraiso, nandoon po ang mga taong masama, mga sinungaling, at nagsamba na sa Diyusan, at mga marumi pamuhay doon sa labas ng lungsod. Now, sa loob, sa paraiso ng Diyos, lubin ng Panginoon, makapasok tayo talaga. Sana po sa araw na ito ay alam na po natin na ating pangalan talaga ay nakasulat na po sa Aklat ng Buhay. Dahil pag hindi, kung naiwasan natin, sabihin natin na nakalamang tayo ng itong salot, itong mga kapatid na COVID-19, buhay pa man tayo ngayon. So ayon po sa pasya ng Diyos, pero mga kapatid, tandaan po natin
na kung ano man ating dinaanan, mga pagsubok, kapighatian, kung ating mga suluran sa buhay, ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng pagkataon na yan. Na sinabi po sa John 15 verse 5 na pag wala ang Diyos, wala tayong magawa. So, ibig sabihin, kung ano man ating narating ngayon, ano man ang nakamta natin, ano man ang mga karunungan, kung kapangyarihan, ito po marunong tayo mag-unawa na sa Diyos, ito'y galing lang po sa Panginoon. Hindi po sa ating karunungan, kaya mag-ingat tayo mga kapatid sa bawat araw. Sana po ay huwag natin hayaan na itong ating kaligtasan ay hindi pala natin makamtan. So, ang ibig sabihin, baka umasa lang po tayo na ang pag-asa pala na ito walang kasiguruan. Kahit na po sa itong paraan ay makapag-live tayo na paabot natin ang pinakamalaga. Ano man nadalhin natin ngayon, ano man ang dominasyon natin, lahi man, kung sabihin natin wika, ang mahalaga na makasulat na po ang pangalan natin sa aklat ng buhay. So, inulit ko mga kapatid, ang aklat na ito, doon po ito sa panahon ni Moises, hanggang sa pagparito ng Panginoon, hanggang sa Apostol Pablo po ay pinapangaral po itong aklat na ito, na ang ating pangalan makasulat doon sa langit. Now, siguro, sa tagal natin na pagsaliksik ng Biblia, sa tagal natin paglilingkod sa Panginoon, siguro marami na tayo natutunan, no, tungkol po sa kaligtasan. Pero dapat siguruhin po natin na hindi mabura, no, ang pangalan natin sa aklat ng buhay, dahil po kung mabura po ito, so wala pa rin tayong maasahan. Kahit na po kung nang una tayo na naglingkod, tayo po na palataya, ay nakita talaga ng Diyos na tayo masigasig, tayo po talaga ay nagtitiis, naghihirap tayo. Tinitiis lang po natin paghihirap sapat alam po natin na itong pagtitiis natin may papuntahan natin. Ito po ang pag-asa ng kaligtasan. Pero kung tayo manlalamig, tayo po ay magdalawang isip na po, tayo na po ay aatras, kung tayo ay tatalaw, mga kapatid, kung tayo mga naglilingkod ngayon, ay dahil po sa mga pagsubok, kapighatian, naranasan natin, ay unti-unti po tayo napalayo sa Panginoon. Kasi yun po ang dahilan na saan tayo manghina, doon tayo minakmak na ating kaaway, na ating dyablo, na kaaway natin. So itong dyablo mga kapatid, alam po niya saan tayo itumba. Pero natin alam kung anong panlaban natin sa dyablo. Pero ang dyablo, alam niya kung saan tayo itumba. At alam din ng Diyos paano tayo protektahan ng Diyos. Kaya nga may sandata po, mga kapatid, na binigay ng Diyos sa atin. Itong sandata, ito po ang nakasulat sa Ephesians in chapter 6 verse 11 up to 18. Na ang sandata na ito, dapat sa bawat araw, dala-dala natin sandata na ito. Sapagkat kung inandala ang sandata na ito, kahit sabi natin pastor tayo, pari, tagapagturo, Christian, manampalataya, pag kulang tayo sa sandata, matalo tayo ng kaaway. Dahil po mismo ang Panginoon nagsasabi dito po sa Ephesians in chapter 6 in verse 11 to 18. Now, ang sandata na ito, kinakailangan natin dala ito kahit saan tayo paroroon. Kapag hindi natin dala itong sandata na ito, mahirap tayo makatayo sa labanan na ito. Dahil po ang ating kaaway hindi makita. So, kita tayo ng dyablo. Pero ang dyablo natin nakita. Pero kita siya ng Diyos. Kaya, hindi po siya makagalaw sa atin kung tayo talaga ay nasa Panginoon. Ayon po sa 1 John chapter 5 verse 18, na tayo po mga anak ay hindi pwede galawin ng dyablo. So, kaya, paano galawin tayo kung may sandata po tayo? Kasi tayo po nakipaglaban ngayon, nakipagbaka tayo sa limutan na ito, at ang sandata na ito, dapat natin alam kung paano natin ito dalhin. Kasi kung umasa tayo pastor, Christian, manampalataya, pare, tagapagturo, pero kung wala sa ating sandata na ito, matatalo pa rin tayo sa ating kaaway na ang dyablo. Kasi dahil hindi sinabi pastor tayo, Christian, pare, tagapagturo, na kaya natin labanan ng dyablo sa ating bansag. Hindi po. Kasi ang sandata ng Diyos, ito po binigay sa atin para makatayo tayo. Kasi ang dyablo, maraming paraan. Maraming paraan ang dyablo paano tayo tumba. Pero kung natin alam niya, sandata ng Diyos, tutumba talaga tayo ng dyablo. Kasi alam ng dyablo saan tayo manghina. Doon tayo makmakin ng dyablo. No? Doon tayo tirahin ng dyablo kung saan tayo nanghina. Yung boxer nga, nang umpisa po ng labanan, humahanap ang boxer ng pagkataon saan ka itumba. Kung saan ka manghina, doon ka tirahin ng itong kalaban. Na ang dyablo, hindi basta-basta ito atraka. So ang dyablo po, paikot-ikot sa bahay, naghanap ng malapa, sino talaga ang kanyang malapa po.
no? Sa pamilya natin, anak, asawa, kapatid, ginagamit ng dyablo yan, kamag-anak natin, kung ano ang salob sa bahay, ginagamit po ng dyablo yan para ang ating pagkristiyan, ating panampalataya, ating pagkapastor kasi manampalataya tayo ay hindi po tayo makapagpatuloy. Dahil sa anak natin, minsan, galit na galit tayo kaagad. Nakapagsalita tayo kaagad ng mga mali na panalita. No? Sa asawa natin, minsan din ay napakinggan natin ang mali na sinasabi ng asawa natin, kaagad tayo nagalit. No? Kaagad tayo napuot. At tayo po mga kapatid ay sabihin natin, nangihina. Dinibdib natin kaagad ang sinasabi natin asawa, anak natin, kapatid natin, kamag-anak, nakatira sa bahay natin, nakikitira lang. Kaya, maraming paraan ang dyablo. Bakit pag-ikot ang dyablo sa bahay? Ayon sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Kasi doon sa bahay mo kasi ang kaaway mo. Ayon po sa banal na aklat sa Mateo 10:36 na isa ka masaklap ng kaaway natin nasa loob ng bahay natin. No, first of all, yourself, no? Kailangan natin malaman ng mga kapatid, pinakauna ang ating sarili is the number one enemy, yourself. Kaaway natin, kaaway natin ang ating sarili. No? Hindi natin maiwasan talaga kung wala tayong sandata ng Panginoon. Ayon po sa Ephesians in chapter 6, in verse 11 to 18. No, anong sandata na ito? Kapatid, una po, itong katotohanan. Pangalawa, katuwiran. Pangatlo, ito pong pangalaman ng pang-apat, pananampalataya. Panglima, ito po mga kapatid, ang kaligtasan na walang iba kundi ang bautismo. Ang pang-anim, ito po ang salita ng Diyos na kailan dala natin sa bawat araw. Pang-pito, itong pananalangin natin. No, kumplito po ito ha. Hindi pwede sa 7 na ito mawala ang isa. Kasi kung mawala ang isa dito, yun ang gamitan ng dyablo para itumba tayo. Nasa ating katuwiran, no? Sa ating katotohanan, katuwiran, pangaraman ng balita, live tayo ngayon. At saka, itong panampalataya na ito po mga kapatid, ang sinasabi na taming. Una, mga kapatid, ang una nating sandata, itong katotohanan, sinturon. Katotohanan ha, sinturon po ang katotohanan. Pangalawa, itong katuwiran. Itong katuwiran, ito po ating bulletproof, katuwiran. Then pangatlo, itong sapatos. Ito natin pangaraman ng balita. Live tayo ngayon para makasapatos tayo palagi. Kasi ang dyablo, kung wala kang sapatos, doon ka dalhin sa tinikan para hindi ka magpatuloy sa ating daan papunta po ng kaharian. So, anong ibig sabihin ng magandang balita? Ito po ang ating live. May mga video tayong ginagawa para ma-spread natin ang word of God around the world. No? Kahit sa sino may signal ngayon, sumaparating natin ang mensahe ng Diyos. Ito po ang ating sapatos. Kapag nakapag-spread tayo, kung nagkapangalan ng balita, kahit sa katabi mo lang, sa sasakyan, kung saan ka na lugar, mayroon kang ipinangaralan po ng kahit isang talata, sitas, so sapatos po yan. So meaning to say, hindi ka ng dyablo dadalhin po sa tinikan kasi alam niya may sapatos ka. So, yun po ito po sandatan dapat natin dalan-dala. Pang-apat, ito pong panampalataya na ito po ang taming. Panampalataya, taming po ito mga kapatid. Ang taming mga kapatid, yun po ay hindi basta-basta katablahan ng palaso ng dyablo kung mayroon kang taming itong pananampalataya. Kasi ang pananampalataya mismo ang gumagawa. Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, ng pananampalataya natin mismo ang gumagawa. Kaya hindi pwedeng mga kapatid na wala po tayong pananampalataya kasi ito po ang taming pananampalataya. Sa pag may taming tayo, kung sa kaliwat kanan, titira po ang dyablo ng palaso. Kasi ang palaso kasi, ito po mga kapatid ang masamang gawa ng dyablo na pwede yung asawa mo tirahin ka agad ng salita. Kapag wala tayong panampalataya, wala tayong pantaming, tatago sa ating puso. Pero kung may taming tayo panampalataya, binabaliwal natin yan. Hinahayaan lang po natin ang salita na masama sa pagnasabi ng Panginoon na ako ang maghiganti. Ayon po sa Roma 12:19. Ako maghiganti. So meaning, kahit masama ang salita ng asawa mo, anak mo, kapatid mo, so kasi may taming ka. So, madali mo yan maalkontrahan yung mga salita po na ito po na masama sa ating pandinig. So, binabaliwala natin yon. So, pag may panampalataya tayo, so pag sinabi ng Panginoon, ibigin mo yung kaaway. So, kung alam mo ang salita ng Diyos, may panampalataya tayo, ginagawa talaga natin, ibigin ng kaaway. Kung asawa mo, kapuutan mo, asawa mo yan. Nakarinig ka lang masamang salita,
napuot ka na. So, ano pa kaya sa labas po, sa ibang tao, hindi mo asawa, hindi mo anak. So, kung sa anak natin, madali kang mapuot, madali tayo magkapaghusga ng ating mga anak. So, ano kaya sa ibang tao? So, yun din ang gawin natin sa ibang tao, madali tayong maghusga at madali tayong mapuot. So, kaya, alam natin itong panampalataya, taming. So, kung ano ang salita na mahirap sabihin natin na parang masakit talaga, masakit sa ating paninig, pero hindi po tatago sa puso natin. Dumaplis lang po yan sa ating taming. Ibig sabihin, alam natin na kung ito po ay sabihin natin na bigyan natin ng halaga yung masamang salita, baka mapagsalita tayo ng masama din. So, ibig sabihin, palagpasin lang po natin yon, no? Kasi panampalataya po natin sa Panginoon na ibigin mo yung kaaway sa 5:44 sa Mateo. Ibigin mo yung kaaway, idalangin ninyo ang lumalait sa inyo. So, kung alam natin ito, kasi may panampalataya tayo, alam natin na hindi pinipili natin gawing kaaway. Si Apostol Pablo sa Roma 12:21 na be not overcome evil of evil. Huwag kang padaig ng masama, samitan masama, but overcome evil with good. Pero daigin mo ang masama, samitan mabuti. So yun po talaga. Kasi may panampalataya tayo, ginawa na po natin yan. Kaya naiwasan natin, dahil may taming tayo panampalataya, kahit anong salita, anong palaso ng diablo ginagamit para tirahin tayo, hindi po aabot sa puso natin yan. Sapagkat may taming po tayo itong panampalataya. Pang-apat po ito na sandata po ng Diyos. Pang-lima, kapatid, helmet ng kaligtasan. Helmet ng kaligtasan, ito po ang helmet, mga kapatid, hindi dito sa siko nakalagay, hindi doon nakasabit sa motor, ang helmet na sa ulo. No? Sa ulo po ang helmet, kaligtasan. Ito po, mga kapatid, ang bautismo. Bautismo. Kasi pag nabautismo na po tayo, napatawad na tayo sa ating kasalanan, at may tatak noo tayo, yung pangalan ni Jesus. So, kailan mo tinanggap ang pangalan na yan? Nang sumampalataya ka, at nabapabautismohan tayo. So, ang helmet ng kaligtasan, bautismo po yan. Sapagkat ang helmet sa ulo ng kalagayan, at ang ating tatak sa noo, Jesus Christ. Mga kapatid. So, kailan nang umpisa, tinanggap natin yung helmet ng kaligtasan nang sumampalataya tayo ng aral ng Panginoon sa mitan mga apostol na magsisi kayo at magpabautismo kayo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Kristo. Aron mapasaylo inyo mga sala. At inyo ang gas ng Espiritu Santo. So yun po mga kapatid, ibig sabihin sa Tagalog version, magsisi kayo at magpabautismo ng bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo upang mapatawaran at tatanggap ang ipagkaloob ng Espiritu Santo. So kapag bautismo na tayo, may helmet na po tayo ng kaligtasan. Helmet ng kaligtasan. Kailangan alam po natin ito. Is Ephesians chapter 6 and verse 16. Kapatid, helmet ng kaligtasan at saka itong salita ng Diyos. Pang-anim, salita ng Diyos itong tabak. Kailangan may tabak tayo. Pang-anim na ating sandata, pang-anim itong tabak. Tabak ang salita, ang Espiritu ng Diyos na itong salita na ating tinatanggap. Kailangan bawat araw, dala-dala natin ang tabak, itong salita ng Diyos. Kasi kung wala ito, kahit na kung nagsamba tayo ng bawat linggo, bawat araw man, pero kung hindi dala ang salita ng Diyos, ibig sabihin yung aral ni Father, aral ni Pastor, aral ni Brother, Sister, dala natin yan. Hindi pwede na sa simbahan lang tayo, amen, praise the Lord. Paglabas simbahan, wala kang nakuha kahit isang talata sitas. So, mahirap, mga kapatid, na mapatunayan natin talagang maligtas po tayo sa pagparito ng Panginoon. Dala-dala natin ang helmet na ito, mga kapatid, sa ulo natin, yung pong pangalan ni Jesus. Is Pahayag chapter 14, verse 1. Na doon sa Sion, doon sa paraiso ng Diyos, nakasunod sa Panginoon Kristo ang mga lahi ni Jacob, 144,000. Ang pangalan niya nasa kanilang noo at ang pangalan ng Ama. So yun pala mga kapatid, na bakit tumanggap na ng bautismo dahil kapatawaran at may tatakno natin sa pangalan po na ating Panginoon. Kaya ito yung sinasabi, at tatanggapin niya ipagkaloob ng Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, tatakno natin yan. Pangalan ng Espiritu Santo. Pagkat sabi sa Mateo 28:19, pumunta kayo sa iba't ibang bansa, turuan ang lahat. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Pangalan. Ang pangalan ng Ama, Jesus. Ang pangalan ng Anak, Christ. Ang pangalan po ng Espiritu Santo, Jesus. So yun po mga, sapagkat ang Ama at Espiritu, isa lang po yan. Ang Espiritu Santo, yun po ang Diyos. At ang Ama, yun po ang Diyos. Ang Anak, si Kristo talaga. Jesus Christ is the baptized
kapatid, na dapat natin tanggapin. You receive the baptize in the name of Jesus. It's not Father, Son, Holy Ghost. Because the Father is not proper name. It's a common name, Father, Son, Holy Ghost. So, yun po talaga pangalan. So, doon po sa bautismo, kapatid, na nabautismo na po ang mga angka ni Israel, yun talaga pinangako ni Apostol Pedro, tatanggapin ang ipagkaloob ng Espiritu Santo. So, yung Espiritu, pangalan ng Espiritu din. Anong pangalan ng Espiritu? Jesus. So, yun pala ang sabi ni Apostol Pedro, at tanggapin ninyo ang pagkaloob ng Espiritu Santo. Tatakpalan natin yan. Ay po sa Payag chapter 14 verse 1. In chapter 22 verse 3 up to 4. Pangalan ni Jesus, nasaan natin? So, yun po. Yung pong helmet. Na ang tabak, itong tabak, mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi kay sabi natin, alam mong katotohanan, katuwiran, mayroon tayong pangaram ng balita, tayo po sumampalataya, pero wala tayong helmet. Itong bautismo. Kasi marami ngayon na may alam ng katotohanan, gawa ng katuwiran, may panampalataya, nangaram ng balita, nakalive din sila sa Facebook YouTube channel, pero wala pang bautismo sa pangalan ni Jesus. So meaning to say, kulang ka ng helmet. Helmet ng kaligtasan. Ang helmet kasi kaligtasan yun. Yung pagtanggap po ng pangalan sa magitan ng bautismo, ang sabi ni Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismohan maliligtas. Helmet ng kaligtasan. So, kung wala kang bautismo sa pangalan ni Jesus, mayroon ka ng, sabihin natin, katuwiran. Katuwiran. Ibig sabihin, mga kapatid, katotohanan, mayroon tayong katotohanan. Alam natin si Kristo, anak ng Diyos, at siya po ay naging tao, siya po ay ama na ating inaasahan. Alam na po natin yon. Pero, ang problema, wala pa tayong bautismo. So, alam natin yun, mga kapatid, kulang pa tayo ng bautismo. Alam natin na may taming na po tayo kasi may panampalataya po tayo. May taming na tayo. Nangaram ng balita, yun po ang ating sapatos. So, mayroon na po tayo. So, ang tanong, may helmet ka na ba? Eh, kung wala ka pang helmet, delikado po. Kasi, doon ka tirahin ng dyablo sa ulo mo. Kasi wala kang helmet. No? So, bakit na talagang mahigpit po ang mga LTO, police, kapag may nakamotorcycle na walang helmet, hinuhuli talaga yan. Kasi delikado po pag wala kang helmet, pag ikaw po ay nadisgrasya. So, delikado. Kaya kailangan helmet natin. Dito sa lupa, napaka-stricto po ng LTO at saka police. Pag walang helmet na nakamotorcycle, huli talaga yan. Now, sa Panginoon, ang helmet nating kaligtasan. Ito po ang sinabi po, mga kapatid, banal na aklat, na doon sa Gawa, Kabanata 4, talata 12, na walang kaligtasan ninuman sapagkat walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit sa mga maligtas po tayo. Pangalan ni Jesus. Yun po ang bigyan kay helmet ng kaligtasan. Ibig sabihin, dapat bautismado tayo sa pangalan ni Jesus. Di ba? Helmet, kailangan bautismado tayo sa pangalan ni Jesus. Then, ito, tabak. Espada, tabak. Na ito walang iba, salita ng Diyos. So, kailangan dala natin ito. Saan tayo paroroon? Kailangan dala natin ang tabak. Ito. Kasi wala tayong pamputol ng masama na isip, mga kapatid, kung walang tabak. Kasi kung wala tayong tabak, salita ng Diyos, madali tayong gawa ng masama. Pumatay, nangalunya, kiapid, sapagkat hindi mo alam sa Biblia, bawal pumatay, bawal mangalunya. O di, kung may salita ng Diyos ka, kung saan ka magpunta, kita ka ng magandang babae, kita ka ng magandang lalaki, ikaw na may asawa, bakit gusto mo ang kinin na may asawa ka na? Pangalunya po yan. Pero kung dala mo ang salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hato sa 11, so alam mo po na bawal pala mangalunya, bawal magsimasdiyosan, bawal maging bayo-tumboy, bawal po na maging mapagtunghayaw, bawal maglalasing, bawal maging sakim. So alam mo po yan. Pero kung hindi mo dala, baka sakim ka. Baka mapagtunghayaw ka. Kasi hindi mo dala ang tabak. So doon katirayan ng dyablo, wala kang tabak, ito walang salita ng Diyos. Madali ang dyablo hanap ng paraan na para yung makikita mo, yun po ay minsan tayo po ay pinagnanasaan na natin nakita. So yun ang gagawin ng dyablo sapagkat walang salita ng Diyos natin, walang tabak. So ang gawin ng dyablo, doon katirahin na walang tabak ito, walang alam salita ng Diyos. Maraming paraan ng dyablo para yung pagka-Christian natin, ating pagkapastor, ating panampalataya, pari man tagapagturo, yun po ang gamitan ng dyablo na itumba tayo dyan. Kasi alam ng dyablo ang ating pamuhay na tayo talaga ay kulang ng salita ng Diyos. Wala tayong tabak. Yung pong gamitan ng dyablo, kasi wala tayong tabak, walang pangputol na atin masamang ugali, masamang pag-iisip, masamang naramdaman, kasi wala tayong tabak. O yun po. Pero kung may tabak tayo,
hindi gawa ang Diablo ng bagay na hindi, mga kapatid, tayo pwede niya itumba. Kasi pag may tabag tayo, alam ng Diablo, may salita ng Diyos ito. Kahit anong gawin ng Diablo, hindi tayo malinda ng Diablo. No? Kumpleto na. May isa pa. Mga kapatid, verse 18. Ephesians chapter 6, verse 18. Itong pananalangin. Manalangin kayo sa lahat ng oras. Ang tanong, ilan araw ka na walang panalangin? Ilan linggo na wala ka ng panalangin? Baka buwan na po yan. Baka taon na po walang panalangin. So, kulang tayo ng isa sa itong sandata na ito. Pag kulang wala kang panalangin, madali kang tumbahin ng Diablo. Kasi pag wala kang panalangin, makalimutan mo na talaga kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi sinabi sa Biblia, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, mga kapatid, manalangin palagi. Magpasalamat palagi, manalangin palagi sa verse 17 to 18 sa 1 Thessalonians chapter 5. Manalangin palagi. So, kailangan natin yan gagawin, ang panalangin. Kapag hindi ka manalangin, kulang ka ng isa. Ngayon, pag may pagsubok, kasi ang panalangin kasi, magpapalayo ito ng Diablo. So, wala kang panalangin, mapalapit ang Diablo. Mapalapit ang tukso ng Diablo, wala kang panalangin. Sapagkat yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 26:41, manalangin, magpuyat at manalangin palagi. Huwag daigin ng Diablo. So, yun pala. Kapag walang panalangin, madali tayong daigin ng tukso. Madali tayong daigin ng Diablo kung walang panalangin. Pero kung patuloy manalangin po tayo, kahit anong gawin ng Diablo, hindi ka madala, hindi ka madaya ng Diablo sapagkat palagi kang nanalangin. Kasi sabi ng Panginoon sa Matthew 26:41, manalangin palagi. Huwag daigin ng tukso sapagkat ang espiritu nakahanda, mahina ang katawan. So, alam mo naman na ang Diyos talaga ay nagbigay ng salita, pero wala tayong panalangin. So, madali tayong magawa ng Diablo ng paraan para matukso tayo ng mga bagay, ano ba ating nakita, pininasaan po natin, dahil po kulang tayo sa panalangin. So, yun po sinabi ng Panginoon para huwag daigin ng tukso. Manalangin palagi, huwag daigin ng tukso. So, kaya yun po makita ang sikreto natin, mga kapatid, na talagang araw-araw na langin po tayo para na hindi makalapit ang Diablo. Huwag daigin ng tukso. Maliwanag po sa Matthew 26:41. Magpuyat at manalangin palagi, huwag daigin ng tukso. Sapagkat ang espiritu nakahanda, ang katawan ang mahina. Nakahanda ang salita ng Diyos. Magbasa ka ng Biblia, makinig ka ng Biblia. So, mapakinggan mo yan sa linggo, pagsamba natin, sa live natin, nakapost tayo ng mga video, Word of God pa rin. So, ito po, mga kapatid, nakahanda ang espiritu, mahina ang katawan. Alam natin may utos ang Diyos. Pero mahina ang katawan natin, mga kapatid, dahil po na kulang sa panalangin. Dahil ang panalangin, malaki ang magagawa ng panalangin. Kaya lang, kung wala tayong panalangin, madali din tayo matukso ng Diablo. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Huwag natin hayaan na itong ating panahon, mga kapatid, na masayang lang po. So, kumpleto na tayo ha. Ephesians chapter 6, verse 11 to 18. Una, tanda po natin ha, sa verse 15, 14 to 15, hanggang po sa 18, ang pinakauna itong katotohanan. Built. Kailangan natin katotohanan sapagkat built po natin yung katotohanan. Kasi pag nangarit ng kasinungalingan, parusahan po tayo. No? Hindi pwede makapadiwala tayong built itong katotohanan. At ang katuwiran, ito po ang ating bulletproof. No? Bulletproof po yan. Imposible, mga kapatid, tablahan ka ng bala ng Diablo kung may bulletproof ka. Ang pulis nga, pag hindi matamaan ng ulo, pag naka-bulletproof yan, tatayo pa rin yan kahit na po kung natumba siya ng lakas na impact ng bala, pero makatayo siya sapagkat naka-bulletproof. Tayo din, kahit na kung mabuwal tayo, naka-bulletproof tayo. Nasa atin ang katuwiran. Bulletproof po ang katuwiran. So, kailangan natin yan, mga kapatid, i-apply. Kung gawin natin sa ating pamuhay na habang sa sanlibutan tayo, para makatayo tayo sa labanan na ito, kailangan ang sandata ng Diyos, dala-dala po natin yan. At dala-dala natin yan, talaga tayo po ay mananaig. Na ngayon, mayroon na po tayong sandata. Kailangan ang pangalan natin, kapatid, alam natin na nakasulat doon sa aklat ng buhay. Kasi pag hindi makasulat, kahit na mayroon tayong sandata, hindi natin alam makasulat,
manghina pa rin tayo. Pero kahit na po kung, mga kapatid, naghihirap tayo, kumpleto ng sandata, pero alam natin, ang pangalan natin nakasulat sa langit. So yun po ang pinakadabis at pinakamaganda na kung alam mo ito, na ang pangalan natin nakasulat sa langit. Kasi wala na pong hadlang kahit kamatayan, kapighatian, pag-uusig, panlalait, paninira. So mananaig po tayo dahil po sa pag-asa na ito. Kasi kung wala tayong lansahan, yun po dahilan na parang hindi na tayo maglilingkod. Parang inukisyon na po natin na ating paglingkod sa Panginoon dahil po na, mga patitandaan po natin, hindi natin alam na ang ating pangalan nakasulat na pala sa langit. Kasi yun po anong papatag sa atin, itong kasiguruan na kung nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, makapasok tayo. Kasi ang sinabi sa Pahig 21 verse 27 na ang makapasok lang doon yung mga pangalan lang na nakasulat sa aklat ng buhay. So yun po mga kapatid, sigurado kung makasulat tayo. Ayon po sa Pahig chapter 21-27 na yung makapasok doon, yung nakasulat lang ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya itong aklat na ito, magmula kami sis, pagparito ng Panginoon hanggang Apostol Pablo, pinapangalan sa atin ito. Para huwag tayo mawala ng pag-asa, para patuloy tayo sa kaligtasan na ito, mananaig tayo sa pumuhay natin, so kailangan natin alam ito. Dapat nakasulat na talaga. So, anong po ang gawin natin para makasulat? Maglingkod sa Panginoon. Matakot, maglingkod sa Panginoon. Yan pinagkasulat sa Malakias chapter 3:16. Na ang mga may takot sa Panginoon at mga matuwid, nag-usap-usap. Live tayo ngayon, nag-usap-usap tayo ngayon, so alam na po ng Diyos, ano ang pamuhay ninyo, alam po ng Diyos pamuhay ko, so nag-usap tayo, pero ano pinag-usapan natin? Salita ng Diyos, na kailangan magkaroon tayo ng takot sa Panginoon, para makasulat po tayo sa aklat ng buhay. Ito po yung nakasulat sa Malakias chapter 3 verse 16. Maliwanag mga kapatid ha, maliwanag po ito sa sulat po ni Malakias 3:16. At sila na may takot sa Diyos, na mga matuwid, nag-usap-usap at nakinig ang Panginoon sa kanyang pinag-usapan at binuksan niya ang aklat sa kanyang harapan at isinulat ang kanilang pangalan. Kanino? Sa mga may takot sa Diyos at mga matuwid na pumuhay. Kaya, nasa sandata ang katuwiran. Sa pangalawang sandata, katuwiran. So, kung matuwid tayo, may takot sa Diyos, makasulat ang ating pangalan. Sapagkat dahil sa takot natin, nakinig tayo ng aral at ginagawa natin yan. Sapagkat yung walang takot, lapastangan po yan. Pero kung may takot tayo sa Diyos, ginagawa natin ang kanyang salita. Yun po ang pinaka-the best, pinaka-mahalaga, importante sa atin na alam natin ano ang dapat gawin natin para makasulat. Kailangan matakot tayo sa Diyos at mamuhay ng matuwid. Kasi yung po sinabi sa Malakias, kapatid, at silang may takot at gumagalang sa Panginoon, nag-usap-usap at nakinig ang Panginoon sa kanilang mga pinag-usapan at binuksan niya ang aklat sa kanyang harapan at isinulat ang kanilang pangalan. Sila na may galang at may takot sa kanya. So, hindi relihiyon nakasulat ka. Hindi kay pare ka, pastor nakasulat ka. Hindi kay Christian sinabi mo manampalataya nakasulat ka. Ang nakasulat lang yung may takot at gumagalang sa Diyos. Paano sabihin natin ginagalang ang Diyos? Sa araw ng linggo, nagtrabaho tayo. Mayroon ba tayo ipagmalaki? Ng araw ng linggo? Para sa Panginoon? Sabi mo may takot ka? Basaan ka ng linggo? Nagalagala ka? Ikaw ba doon sa mga kalayan, diskuhan, sugalan? O, paano makasulat ang pangalan mo? Walang diskuhan sa langit. Walang sugalan sa langit. Nandun ka sa sugalan, doon ka namatay, natimpuhan ka doon, may binaril, may sinaksak doon, nadali ka ng saksak doon, baril, patay ka. Ngayon, umaasa ka ng kaligtasan. Hindi mo alam anong gawin mo. Kailangan alam natin. Na umaasa ng kaligtasan, alam natin ano ang gagawin natin, ano ang pumuhay po ng naghangad ng kaligtasan. Kailangan masulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Sino ang kasulat? Yung may paggalang sa Diyos, yung may takot sa Diyos. Binuksan ang aklat sa kanyang harapan at isinulat ang pangalan nila na silang may takot at gumagalang sa Kanya. So, yun pala ang sikreto. Para masulat tayo, igalang ang Diyos, matakot sa Diyos. Tama. Na si Moises po, mga kapatid, namamakaawa sa Panginoon. Exodus in chapter 32, verse 32.
Panginoon, kung hindi mo patawarin ang kasalanan ng mga taong ito, burahin mo na lang ako sa iyong aklat. Si Moises nakasulat sa aklat. Kasi siya nagpapatunay, ang Panginoon nagpapatunay sa Espiritu ng Moises, Panginoon, kung hindi mo patawarin ang mga taong ito, burahin mo lang ako sa iyong aklat na sinusulatan mo ng aking pangalan. Ang sabi ng Panginoon sa 33, Moises, lahat ng magkasala sa akin, buburahin ko sa aking aklat. Diba? Bakit kailangan may galang? Kailangan may takot tayo sa Diyos para hindi magawa natin ang kasalanan. Kasi ang totoong may takot at may galang sa Diyos ay ating pinaghandaan ang ating panalita, naramdaman, pag-iisip para po na hindi tayo magkasala. Kasi sinabi ni Salmista David, mga kapatid, sa Psalms 119 verse 11, ang iyong salita, O Diyos, iningatan ko sa aking puso upang huwag akong magkasala. So yun pala ang sikreto. Ingatan ang salita ng Diyos sa puso natin. Kaya pag hindi dala natin ang espada, itong sandata ng Panginoon sa Ephesians chapter 6 in verse 17, pag wala itong espada na tabak, ito salita ng Diyos sa atin, hindi dala natin ito sa puso natin, madali tayong magagawa ng masama. Madali tayong maghusga, madali tayong manira, at madali tayong, mga kapatid, madala ng mga makasalimutan na ugali. So, kailangan natin alam ito. Espada, salita ng Diyos. Pang-anim po yan, mga kapatid, na ating sandata sa Ephesians chapter 6 in verse 17. So, yan mga panggawin natin. So, huwag na tayong kumpiyansa. Baka mabutin tayo ni kamatayan na wala pa tayong alam kung paano masulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So, mga kapatid, napakahalaga po na ating aral. Sana po huwag natin hayaan na masayang, mabaliw lang po ito. So, yun mga kapatid. Now, pagdating ni Panginoon Kristo, ang aklat din na ito, pinatunayan na sa mga apostol. Pinatunayan sa apostolis is Lucas chapter 10 in verse 20. Kahapon po, yung pong Sunday school natin. Sa Lucas chapter 10:20, ang sabi ng Panginoon sa mga apostol, mga tagasunod, 72 po sila, 72 po sila. Is ayon po sa Gis de City sa Lucas. Sa verse 20, ang sabi ng Panginoon sa mga apostol at tagasunod niya, huwag kayong magalak na ang mga espiritu ng demonyo ay naging masunurin sa inyo. Ikagalak ninyo ang inyong mga pangalan nakasulat na doon sa langit. Sino? 72 po sila. Apostolis, 12. Then, mayroon pang 60 na kasama nila na nangaral din ng salita ng Diyos. Na ito po ay, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak o magsaya ng espiritu ng demonyo kung itong masamang espiritu ay naging masunurin sa inyo. Ay kagalak ninyo ang inyong pangalan nakasulat na sa langit. Yun po. Ito talaga pinatunayan na ating Panginoong Kristo. So, paano kung tayo po'y maglingkod? No? Maglingkod. Maging masunurin tayo sa salita ng Diyos. Mangaral. Maglingkod. Mga kapatid. Sa time of Christ, maglingkod na tayo sa Panginoon. Paano ni Moises, gumawa ng katuwiran may takot, makasulat din. Sa time of Christ, maglingkod tayo. Maglingkod. Hindi pwede na nakinig lang po tayo. Pagkatapos, praise the Lord, hallelujah. Paglabas sa simbahan, naluya. No, naluya. Hindi pwede. Hindi sa simbahan lang tayo, praise the Lord, hallelujah, amen. Worship tayo. Paglabas sa simbahan, lumabas pa rin ang tunay na kulay. Huwag. Alisin na po natin ang puot. Alisin na natin masamang ugali, masamang pamumuhay. Dapat wala na po yan sa mga Kristiyano. Pinatunayan po ito. Kapag naglingkod tayo sa Panginoon, makasulat tayo. Sa time ng Moises, kapatid, yung lingkod, si Moises, lingkod po siya, propeta ng Diyos, nakasulat siya. Sa Malakias 3:16, yung may takot din at may bagalang sa Diyos, nakasulat din. Sa time of Christ, yung tagasunod niya, nakasulat din. So, sa time of Christ, dapat tayo maglingkod. Maglingkod sa Panginoon, ibig sabihin, sundin natin ano ang aral ng Panginoon, bitong mga apostol, gawin natin yon para maging lingkod tayo. Sapagkat ang lingkod na naging masunurin hanggang sa paparating ng Panginoon, mapalad po yan. Ayon po sa Matthew 24 verse 46, mapalad ang isang alipin na madapnan ng kanyang Panginoon nagtatrabaho. So, iba kang Kristo po, paano makasulat tayo? Maglingkod. Sa Malakias
3D size, kung may takot ka, kung ikaw ay sabihin natin may paggalang sa Diyos, makasulat ka pa rin. Si Moises bilang propeta, nakasulat din. Sa time of Christ, 72 po itong tagasunod sa Lucas 10:17, 72 po itong tagasunod ng Panginoon Kristo. At galak na galak sila na ang mga demonyo, pinalayas nila sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Pero ang sabi niya sa Lucas 10:20, huwag kayong magalak na ang kahit ng mga espiritu ng demonyo naging masunurin sa inyo, ikagalak ninyo ang inyong pangalan na kasulat sa langit. So, sa time of Christ, maglingkod. Anong klase ng paglingkod? Kami pastor. Naglingkod kami bilang pastor. Sa simbahan, ano ba ang mga sa simbahan gagamitan? May keyboard, may drum set, may bass, may guitar. So, kahit na itong mga upuan, punta ka ng simbahan, i-arrange mo upuan, paglingkod na po yan. Itong bulaklak, lagyan mo ng bulaklak, paglingkod na din yon. So, makasulat ka pa rin. Kasi, bakit ka naglagay ng bulaklak? Sapagkat, ikaw po ay naging lingkod ng Panginoon. Kung ikaw at taga-saing lang ng iglesia sa simbahan para makakain ng mga nagsasamba, naglingkod ka na rin dyan. Hindi pwede sabihin mo na nagsaing ako, hindi naglingkod sapagkat pinapakain mo ang mga magsasamba. O, di ba? Naglingkod ka na rin. No. Ikaw ba ay naka-assign sa pintuan? Tagalagbo ka lang? O, tagalagbo ka lang nagsasamba? Trabaho na din yun. Kahit anong sa loob ng iglesia ng Diyos, itong simbahan, sabihin natin itong bahay dalanginan, kumplito po ito ng mga lingkod ng Diyos para mapanatiling makatayo ang iglesia ng Diyos. Tayo manampalataya. Ibig sabihin, magpatuloy tayo sa paglilingkod at pag-asa ng kaligtasan na ito. Dahil po, ang mga lingkod talaga ay may kabahagi. May kabahagi ng kanyang pagparito. Kasi ang sabi niya sa Matthew 24, verse 46, mapalad ang isang alipin na badapnan ng kanyang Panginoon na nagtatrabaho. So, talanaan po natin sa Payag chapter 20 verse 6 na ang makasama sa muling pagkabuhay mapalad at mga banal. Nung kahit na po sabihin, tagawalis ka lang ng simbahan, paglilingkod na din yun. Paglingkod din yun. Pag tagawalis ka lang, ikaw ba ay sa palibot, tagalinis ka ng palibot ng simbahan, paglilingkod na din yun. Iba-iba lang, kanya-kanya tayong kaloob. Ako ay pastor, ito po ang kaloob ng Diyos sa akin bilang lingkod, pastor. Nakapag-serve tayo ng Word of God, live streaming, mga video. Pinupost po natin ito sa mga ating kapatid sa Panginoon para mapatatag natin sila nagdalawang isip. Kasi minsan po mga kapatid, nagdalawang isip po tayo, magsiguro ba talaga ito paglingkod natin? Mayroon ba talagang kaligtasan makamta natin? Kulang kasi tayo ng pangunawa, kulang tayo ng aral. Kaya, kini-question po natin ang ating paglilingkod. Kulang tayo ng pangunawa, kulang ng aral. Kaya, ito po, ginagamit ng Panginoon ang Facebook, YouTube, sabihin natin sa TikTok, may Word of God, sa Instagram, may Word of God, anong mga sabihin natin social media ginagamit, mayroon pong Word of God dyan. Kasi alam ng Diyos may nakatingin dyan. TikTok, kahit na TikTok yan, sabi ng iba masama, hindi masama ang TikTok kung mag-post ka ng Word of God. Kung ikaw may Instagram, huwag kang mag-post Instagram na nanira ka ng kapwa mo. Salita pa rin ng Diyos. Hindi po masama yon. So, kung marami ang nakasubaybay sa Instagram, nandun din ang salita ng Diyos. Sa TikTok, marami ang nagsabay sa TikTok sapagkat marami nakahubad. Pero nandoon din ang salita ng Diyos. So, hinuhuli tayo ng Diyos sa anumang paraan para malaman natin na ikaw doon sa Instagram, nakita mo God, uy, salamat sa Panginoon, may salita ng Diyos dito. Akala natin masama itong Instagram o TikTok. Hindi masama yung TikTok o Instagram kung gamitin sa tamang paraan. Pero mapasama lang ang TikTok at sa Instagram kung ang pinopost doon mga masama. Kaya napasama po. Pero hindi po yan mga bagay na yan, na yung TikTok, yung Instagram, yung Facebook, yung YouTube, yan po social media, ginagamit ng panahon ngayon, pero ginagamit ng Panginoon din para po ma-spread natin ang Word of God. Para ma-spread natin ang katotohanan, ano ang gawin natin para makasulat tayo sa aklat ng buhay. No? Yan mga kapatid, dapat alam natin. Huwag na tayong paluko na sanlibutan, mga bagay sa sanlibutan, lahat po mawawala po yan. Sapagkat yung inibig mo sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos mawala sa atin. 1 John chapter 2 verse 15. Huwag ibigin ang sanlibutan dahil ang umibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sa verse 17, 16, sapagkat ang sa sanlibutan, lahat ay mawala. Nandito sa sanlibutan, itong paghiling ng laman, pagnanasa sa mga mata,
lahat ito'y mawala. Sa verse 17, subalit, ang sumunod ng kalooban ng Diyos, manatili magpakailanman. So yan mga kapatid, ang sigurado. So huwag tayong kumpiyansa, kasi ang buhay natin, panandalian lamang dito sa limutan. No? Tanda po natin Psalms 119 verse 19 na pansamantala lang po ang buhay natin sa limutan. Isa Psalms 103 verse 15 to 16, para lang tayong damo sa parang na ito'y makikita kaagad mawala. No? Ang damo sa parang may bulaklak, pagdaan ng hangin, mahulog ang bulaklak, hindi makabalik sa kanyang kinaroroonan. Ngayon, ang buhay natin parang usok lamang, Santiago chapter 4:14. Ang buhay natin parang usok lamang, ito'y minsan nakikita kaagad na wala. Ganyan ang buhay natin mga kapatid. Maraming salamat po sa verse natin. Sana po nakadagdag ito sa ating kalaman. Makasulat ng pangalan natin in last verse. Hallelujah. Filipos 4:3. Ang sabi si Pablo, pinamanhin ko sa inyo, tulungan mo babae na ito na nangaramang ng balita kasama ko, kay Clemente, at sa mga iba kong magagawa na ang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Sino po? Mga lingkod. Kaya maglingkod sa Panginoon, maging masunurin hanggang sa pagparito ng Panginoon, kasi sinabi talaga na niya sa banal na aklat, mga kapatid sa Mateo 24:46, na mapalad ang isang alipin madapnan ng Panginoon nagtatrabaho. Maraming salamat ulit sa lahat ng ating members. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tomaca Apostolic, Believers of Christ International. Sabi sa ba't isa, grace, mercy, and peace. Be with you, as Jesus Christ. Amen.